Alright guys, so quick bike check tayo. Quick review lang ng ating bagong road bike guys. So ito, we have here Scott Addict 10. Ayan. So size, this is size 56. Ayan, size large. Focus natin. Ayan, ma-focus. Ayan guys, size large, 56. Top tube ito, 56. So, sakto sa height natin guys. Ayan. So, sa frame muna tayo. Start tayo sa frame. So, ang frame geometry nito guys is an endurance frame. So, pang long ride, mas maganda yung yung tire clearance. Pwede kang maglagay ng mga wider tires. But this one is naka 32C na to. So, good enough. Not too big, not too small. Tapos, ayan. Very lightweight yung kanyang frame guys. Yung frame nito nasa 800 to 850 grams. Size large. So, kung mas maliit yung frame size mo, mas magaan. And then, overall weight ng bike guys, without pedals, nasa 7.1. So, very light na yun para sa isang endurance bike. Usually, mga endurance bike nasa 7.5 or 7.8. Depende sa wheels and sa group set. So, start tayo guys sa may cockpit niya. So, naka-fully integrated tayo na Creston ICSL. Okay, yan. Fully integrated yan guys. Wala kang makikitang cable sa ilalim. And then, a Garmin Edge 840 tayo. So, kaka-ride lang natin ngayon. Naka 20 miles tayo. And then, ayan, nakalagay dito yung camera natin. May mount tayo dito. And then, ayan, naka-Scott tayo na bar tape. Punta tayo dito sa may harapan niya, guys. Carbon wheels tayo na Fulcrum Wind 44. Ayan. Made in Italy. So, around less than 1,500 grams guys, pair. So, okay na rin, not bad. I mean, not too light, but pwede na, di ba? Magaan na rin yun. Naka-sapim spoke siya. And then, Schwalbe 1 na 32C. Maganda to guys, makapit. Pang everyday, pang endurance or long distance ride. And then, syempre, naka-Dura Ace tayo dito na crank 50-34. So naka-compact tayo guys. And then Dura Ace na front derailleur, DI2. Carbon din tayo na derailleur mount. And then naka-synchros tayo na mga bolts. Elite na bottle holder. So naka-long cage tayo na rear derailleur. Dura Ace din yan. 12 speed. So ang ratio ng ating cassette guys is 11:34. So saktong-sakto pwede na rin to sa akyatan guys. So 34 sa likod. And then 50 and 11. So yan, naka true axle na rin yan. And then dito tayo sa kabila guys. So sa kabila, naka Dura Ace tayo na calipers. Ito yung mga latest na edition ng Dura Ace guys. Ayan, R9200. 172.5 yung ating crank arm. And then naka Shimano tayo na Ice-Tech Freeza. Sobrang ganda ng braking power nito. 160 sa harapan, 160 rin sa likod. And then naka Dura Ace tayo na pedal. Ayan. Carbon din to guys. And then meron tayo ditong Garmin cadence sensor. And then what else? Ayan. And then naka-synchros tayo na carbon seat post. Synchros na Tofino with carbon rails. So far so good guys. Ayan. Satisfied naman tayo sa bike natin. Sobrang gaan. 7.1 kilograms without the pedals. Then meron siyang rito guys, meron siyang
meron siyang tool dito na parang, ayan o, hidden tool. So, pwede mo magamit ito sa lahat. Okay. Yung iba nandito yung iba nandito sa may drop bar eh. Nandito sa loob. Pero itong version na to nandun siya, mas okay doon. Yeah, so ito yung kanyang likod. Yan, ito yung kanyang saddle guys. So pwede rin tayo maglagay ng camera dito. Ayan. So yung color niya is like charcoal black. Para siyang dark gray. Pero nakalagay dun sa description niya charcoal black. Yan. Gloss. Tapos medyo may mga glitters din siya pag sa araw. Makikita mo. So yun guys. So pinagpilian natin nung una yung Scott Foil. Scott Foil RC30. Maganda yung frame, magaan, kaso ayoko nung wheels. Tsaka nung group set, naka-SRAM Rival. Pero maganda yung Scott. Sobrang aggressive nga lang. Tubeless ready na yung wheels natin, pero naka-tube pa rin tayo ngayon. Medyo ayoko ng tubeless, medyo messy. And then dito naka-Dura Ace tayo guys na shifter. Yan. Alright, focus natin. Dura Ace. And then dito meron siyang extra buttons guys sa taas. Yan, para ma-access natin yung Garmin natin. So itong Garmin natin, meron siyang mga physical buttons but at the same time, full touchscreen. So focus natin na yan. So ito yung mga buttons dito, magkabila yan. So para ma-access natin yung ating Garmin na yan. So yan, para makita mo yung iba't ibang screen. Yan, gear ratio, heart rate, cadence. Yan, distance, navigation. Ito yung grade and elevation. Ito yung pinaka main screen ko. So nandyan yung heart rate natin, grade, max speed, distance, cadence, speed, and average speed. So and then nakakonect yung Garmin natin guys dito sa ating Whoop band. Yung heart rate natin nakakonect dyan. So hindi na tayo kailangan mag chest strap. And then yeah, so far so good. Satisfied tayo, nakatatlong ride na tayo dito. So far so good. Komportable naman siya guys. Itong kanyang stem height, stock pa to. I'm not sure kung mapaputulan ko to. Siguro pagka may practice na tayo. Nakakatatlong ride pa lang tayo eh. So kung kaya natin yumuko siguro ng matagal, pababawasan natin ng 2 or 3 para mas maangas siya. Medyo aggressive siya ng konti. Kasi ngayon upright siya eh. Although okay siya pang long ride guys, hindi siya nakakangalay. Tignan natin in the future kung paputulan natin. Mas maganda rin kasi kung nakaputol yan, mas maangas din tignan, mas aggressive ng konti. Di ba? Yan, so yan, 2025 Scott Addict 10 guys. So, ayun siya.